Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 16, 2026, Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 8, verses 4 to 7 and verses 10 to 22. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan." Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito ay sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. Sa ating pong narinig na unang pagbasa, kahit papano, malalaman na natin yung dahilan kung bakit maraming pinuno, maraming hari ang nagdaan na naging dahilan ng pahirap sa mga tao. Dahil sa simula pa lang pala ay ang Diyos ang namamahala at namumuno sa kanyang bayan. Siya ang nagliligtas, siya ang nagtatanggol, siya ang naggagabay sa kanilang paglalakbay, sa paglipat sa isang lugar patungo sa isang lugar. Pero ito nga po, sa kalaunan, itong lahing ito na dahil sa kanilang pagkainggit o pagkakitid ng utak, gusto lamang nilang magkaroon din sila ng hari katulad ng ibang mga bansa, kaya inayawan nila ang pamumuno sa kanila ng Diyos. At hindi rin naman sila tinanggihan ng Diyos. Nagtalaga ang Diyos sa mga hari ayon din sa kanilang kahilingan. At sa paglipas ng panahon, maraming hari ang naging dahilan ng lalo pa nilang paghihirap. Kaya nawa sa araw na ito, bagamat marami tayong kalagayan at sitwasyon na kinakaharap, patuloy nawa natin na ipagdasal sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos. Mahalaga kasi yung bagay na yon na magtiwala pa rin tayo sa Diyos.
hindi sa tao lamang, hindi sa leader, kundi ang pagtitiwala natin ay laging sa Diyos. At ipinagdarasal natin ang mga leader, lalo na sa ating bansa, sa ating bayan, maging kasama na rin ang leader ng iba't ibang bansa na silang nagdidesisyon para sa bayan, para sa bansa nila. Pero yun nga po, no, maraming desisyon ng mali, palpak, kung kaya't napakaraming mamamayan ang mas lalong naghihirap at naiipit sa kanilang mga away-away sa kanilang mga desisyon. Nawa sa araw na ito, huwag nating kaligtaan, pagdasal ang ating pong mga leader. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.